Mga mahal na kapatid, babasahin po natin ang paksa ng ating leksyon, ang kahalagahan ng pananalangin at ang uri ng panalangin sasagutin. Ang panalangin po ay paraan ng ating pakikipag-usap sa Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ito'y napakahalaga sa buhay ng mga lingkod ng Diyos. Sa pamamagitan ng pananalangin ay ating nasasamba at napapapurihan siya. Nakakahingi tayo ng kapatawaran sa ating mga kasalanan at naipararating natin sa Ama ang paghingi natin ng tulong, pangangailangan at napakahalaga na ito ay matutunan ng bawat isa sa atin. Kung walang komunikasyon o walang pakikipag-usap, lalo na sa ating Panginoong Diyos, ay anumang relasyon ito ay nasisira. Gayon din naman, mga kapatid, ang kaugnayan natin sa Diyos ay nasasakripisyo kung wala tayong komunikasyon o pakikipag-usap sa Kanya. Ano po ang hinihingi ng Diyos sa mga nananalangin sa Kanya? Sinong nananalangin ang pakikinggan o tiyak na diringgin o sasagutin ng Diyos? Ang mga katanungang ito ay sasagutin sa leksyon na pag-aaralan natin. Subalit, alamin muna natin, mga kapatid, dumako tayo sa unang bilang, anong kahalagahan ng panalangin ayon sa mga apostol. Basahin natin ang sagot. Huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay. Sa halip, hingin ninyo sa Diyos ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ng panalangin may pasasalamat. Sa pamamagitan po ng panalangin ay nahihingi o naipapaalam natin sa Diyos ang lahat ng ating pangangailangan. Hindi tayo dapat na mabalisa o mag-alala tungkol sa anumang bagay. Sa halip, lagi tayong manalangin. At sa tuwing tayo ay mananalangin, ay dumalangin tayo na may pagpapasalamat. Dumako tayo sa kasunod na bilang. Nang magsalita ang Panginoong Hesukristo ng isang talinhaga sa kanyang mga alagad upang magturo ng kahalagahan ng panalangin, ano ang sinabi niya na kahalagahan nito? Basahin natin ang sagot. At sinalita niya sa kanilang isang talinhaga at sila'y dapat magsipanalangin lagi at huwag manlupaypay. Sana ay napansin natin na ang laging nananalangin o mapanalanginin ay hindi manghihina o mawawalan ng pag-asa. Sa kasunod na bilang, kaninong panalangin? Ang tiyak na pakikinggan o sasagutin ng Panginoon Diyos? Ang sagot, kaya nga sinasabi ko sa inyo ang lahat ng mga bagay na inyong idinadalangin at inihingi. Magsisampalataya kayo na inyong tinanggap na at inyong kakamtin. Mga kapatid, ang maningas o maalab na panalangin ay naghahayag ng matibay na pananalig o pananampalataya sa kapangyarihan at magagawa ng Diyos. Hindi tayo dapat magtaglay ng kahit kaunting pag-aalinlangan pagka tayo po ay nananalangin. Sa ikaapat na bilang, sapat bang sumampalataya o nananalig ang isang nananalangin upang pakinggan at sagutin ng Panginoon Diyos ang kanyang panalangin? Ang sagot, ang panalangin ng taong matuwid
ay makapangyarihan at mabisa. Sa kasunod na bilang, paano tayo magiging matuwid at mananatiling gayon sa paningin ng Diyos upang tiyak na sagutin ang ating mga panalangin. Basahin natin ang sagot. At anumang ating hingin, tinatanggap natin sa Kanya sapagkat tinutupad natin ang Kanyang mga utos at ginagawa natin ang mga bagay na kalugod-lugod sa Kanyang paningin. Kaya napakahalaga, mga kapatid, na kapag tayo nananalangin sa Diyos, ay taglay natin ang matibay na pananalig, pananampalataya sa Kanyang magagawa sa atin. Kasabay nito ay dapat din nating ginagawa o tinutupad ang Kanyang mga kautusan upang tiyak na tanggapin natin ang ating mga dalangin sa Diyos. Sa kasunod na bilang, aling mga bagay ang kapag ipinanalangin natin ay tiyak na ipagkakaloob sa atin ng Panginoon Diyos. Ang sagot at ito ang pagkakatiwala o katiyakan, taglay natin sa Kanya kung ano man ang hihilingin natin ayon sa Kanyang kalooban, pinakikinggan niya tayo. Pero dapat nating mapansin, mga kapatid, sa pahayag na yan, bagamat sinabing anumang ating hingin ay tinatanggap natin sa Kanya, nilinaw dito na anumang ating hingin ayon sa Kanyang kalooban ay pakikinggan niya tayo. Sa ating mga pananalangin, tiyakin natin, mga kapatid, na yung ating inihingi sa Diyos ay hindi labag sa Kanyang kalooban o hindi labag sa mga kautusan ng Diyos. Sa ikapitong bilang, sa kaninong pangalan natin dapat hilingin ang ating mga pangangailangan sa Panginoon Diyos at ano ang pangako. Basahin natin ang sagot. At anumang inyong hingin sa aking pangalan ay yaon ang aking gagawin upang ang Ama ay lumuwalhati sa anak. Kung kayo'y magsisihingi ng anuman sa pangalan ko ay yaon ang aking gagawin. Kaya anuman ang ating hingin ay hingin natin sa pangalan ng Panginoong Hesukristo sapagkat siya po ang ating tagapamagitan sa Ama at siya rin ang luklukan ng biyaya. Kaya nga ang sabi, magsilapit nga tayong may pagkakatiwala sa luklukan ng biyaya. Na yun ang ating Panginoong Hesukristo upang tayo ay magsipagtamo ng awa, makasumpong ng biyaya, upang tumulong sa atin sa panahon ng pangangailangan. Kaya huwag tayong makalilimot na pagka tayo nananalangin sa Diyos, mananalangin din tayo sa ating Panginoong Hesukristo. Sa kasunod na bilang, anong hinihingi ng Diyos sa mga lingkod niya kung dudulog o mananalangin sa Kanya at ano ang Kanyang pangako? Ang sagot, kung ang aking bayan na tinatawag sa pamamagitan ng aking pangalan ay magpakumbaba, dumalangin at hanapin ang aking mukha at talikuran ang kanilang masasamang mga lakad, akin yan didinggin sa langit, ipatatawad ko ang kanilang kasalanan at pagagalingin ko ang kanilang lupain. Dapat nating tandaan, mga kapatid, na tayo ang bayan ng Diyos sa mga huling araw na ito. Sa atin ipinagkaloob ang pribileyo na manalangin at pakinggan. Subalit upang pakinggan ang ating mga panalangin, ay marapat na
Hanapin natin siyang masikap, lagi tayong nagpapakumbaba, tinatalikuran natin ng masamang gawa o nagsisikap tayong magbagong buhay. Nangako siya na kapag ka nanalangin tayo, diringgin tayo, patatawarin sa ating mga kasalanan, at ang pangako pa ng Diyos ay pagagalingin ang ating lupain. Ang katumbas nito ay pagpapalain niya tayo. Kaya, yayamang napakahalaga ng pananalangin sa ating buhay, pag-ukulan natin ito ng malaking pagpapahalaga. Tama po yung ginagawa ng marami sa atin na nagtatakda tayo ng mga panata. Panatilihin natin. Lagi tayong manalangin at sa tuwing mananalangin tayo ay mabakas sa atin ang ating pananalig, ang buong puso nating pagtitiwala sa magagawa ng Diyos. At upang makatiyak tayo, mga kapatid, na ang ating kahilingan sa ating Panginoon Diyos ay ipagkaloob sa atin, ay tiyakin natin na wala tayong nilalabag na mga kalooban ng ating Panginoon Diyos. At higit sa lahat na dapat nating italangin sa Diyos ay wakasan na niya ang mga suliranin, ang mga pagsubok na bumabagabag sa iglesia upang ang iglesia ay minsan pa makapagdulot ng kalwalhatian sa kanya at higit sa lahat ay mahandang ganap sa pagtatamo ng kaligtasan. Yan ang ating leksyon, mga kapatid, at bago tayo manalangin, basahin natin muli ang paksa ng ating leksyon, ang kahalagahan ng panalangin at ang uri ng panalangin sasagutin. Tumayo po kayo at tayo'y mananalangin. Panginoon po namin Diyos, salamat po ng marami sa iyo. Totoong napakabuti mo sa amin. Sa kabila ng aming mga pagkukulang na mamalagi, ang iyong awa at pagtitiwala sa amin. Pagpalain mo po lahat ng sumamba at gaya po ng aming narinig sa leksyon na aming pinag-aralan. Tulungan mong lagi kaming makapanalangin sa iyo, mamalagi ang aming pagtitiwala sa magagawa mo po sa amin. Sana bawat miyembro ng sambahayan na pagtatalagahan ang mga pananalangin, mga pagpapanata sa iyo. Nananalig kami, Ama, na kailanman nakita mo kami sa katapatan at ang aming mga kahilingan ay ayon sa iyong kalooban. Hindi mo ito ipagkakait sa amin. Kaya naman patuloy mong pagpalain ang aming mga kapatid saan man sila naroroon. Lingapin mo po ang kanilang sambahayan, ibiyaya ang pangangailangan sa araw-araw, higit sa lahat. Ibasbas ang katatagan ng pag-asa at pananampalataya. Nagkakatiwala po kami, Ama. Minsan pa kinasangkapan mong mabisa ang aming pagsamba sa ikatitibay at ikalalakas namin. Hinihiling po namin ang lahat sa ngalan ni Jesus na aming tagapagligtas.